may kanya-kanyang panahon. Mga Ngaral, chapter 3, verse 1 to 15. Ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Verse 2. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot ng tanim. Verse 3. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng paggaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Verse 4. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Verse 5. Ang panahon ng pagkakalat ng bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Ang panahon ng pagyakap at panahon ng paglalayo. Verse 6. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat ng isang bagay at panahon ng pagtatapon. Verse 7. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Verse 8. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Verse 11. Inaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas. Ngunit hindi binigyan ng Diyos ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Verse 12. Alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi ang magpaligaya at gumawa ng mabuti. Verse 13. Alam ko ring kalooban ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal. Yaoy kalooban ng Diyos. Verse 14. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, walang dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. And verse 15, last verse, lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Thank you, Lord, and God bless the reading of His Word. God bless everyone.